Yo, what's up sa inyo mga kabosses? Welcome po dito again sa ating YouTube channel. No? At ngayon pong araw mga kabosses ay tatalakayin po natin. Ito po napakainit po na balita na ito mga kabosses. Patungkol din po ito mga kabosses no, sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yung courtesy resignation po ng kanya pong mga gabinete. Ano po mga kabosses? At ngayon pong araw, magre-react po tayo dito po sa statement ng isa pong dating general po ng Philippine National Police at ngayon mayor na po ng Baguio City na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mga kaboses. Dahil ayon po sa kanya, suportado niya yung panawagan ng presidente, ngunit meron pong mga kailangan no, na gawin si Presidente Bongbong Marcos Jr. para po talaga maging isang malinis po yung para maging malinis po ang gobyerno po natin, mga kaboss. Kasi alam naman po natin, no, yung ginawa ni PBBM raw, ay target raw niya ay para linisin ang gobyerno at wala na po sigurong ibang rason, no, kung bakit nagpatawag ito ng courtesy resignation sa kanyang mga gabinete, ay ang rason na talaga is ayusin, no, yung gobyerno kung baka meron talagang mga hindi nag-perform no, mula sa kanyang gabinete, mga kaboss. Babasahin po natin ito pong balita mula sa Manila Bulletin, no, sa kanilang balita website, mga kabosses. At babasahin natin, no? Kasi ang headline po nito, mga kabosses, ito, Magalong sang-ayon sa ginawang courtesy resignation ng mga gabinete ni PBBM. Nagbigay ng pahayag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na courtesy resignation sa gabinete nito. Sa isang Facebook post ni Magalong nitong Sabado, Mayo 24, mga kaboses, kahapon lang po, sinabi niyang tinatanggap daw niya ang desisyon ng Pangulo na nagpapakita ng kagustuhan nitong tumupad sa pangakong reforma. When we met in 2018, prior to the filing of his candidacy for presidency, he expressed his desire to redeem his father's name, and his most recent initiative is a step in that direction. Saad ni Magalong. Kaya naman, naglatag siya ng ilang mungkahi upang mapalakas ang paglaban sa korupsyon. At narito po ang listahan ni Mayor Magalong na dapat pong gawin ni Presidente Marcos kung gusto niya, mga kaboses, na talagang maging good government itong mangyayari sa ating bansa. No, walang korupsyon at talang full yung transparency, mga kabos. Sa mga hindi po nakakaalam, mga kabos, ito pong si Mayor Magalong, isa po ito ang nagpro-promote, no? Isa po ito sa mga mayor sa buong bansa na nagpro-promote po ng good governance. Ang hindi niya po ginawa, mga kabos, ay yung talamak ngayon, no, na kickback, mga boss. Alam niyo po, marami pong statement si Mayor Magalong tungkol dyan. No, yung may porsyento, yung mayor sa mga projects na ginagawa sa bawat lugar, mga kaboses. Kaya nagkakapera, no, at kaya nagiging substandard yung mga construction materials, no, na ginagamit sa pagpapatayo ng mga infrastrukturang programa ng gobyerno. Dahil dyan, mga kabos, kasi tinitipid yung pera kasi naubos na, no, sa paghahati-hati, mga kabos. Kaya hindi niya po in-apply yan, kagaya po ng mayor sa Pasig na si Mayor Vico Soto, mga kabos, hindi rin po in-apply yung ganun at hindi nila hinayaan, no, na mangyari sa kanilang syudad, no, na hinahawakan, mga kabos. Kaya ngayon ay isa pong talagang grabe po, no, ang paglago ng kanilang ekonomiya sa kanilang syudad, mga kabos. Ngayon po ito, babasahin natin itong buong listahan, no, mula po kay ex-General Magalong at Mayor po ng Baguio City. Unang-una, abolish congressional pork barrel allocations and executive departments like DPWH, DSWD, DOLE, DOH, etc., ensuring transparency and accountability in resource allocation. Itong sinasabi niyang pork barrel, mga kabos, ito kasi yung in-apply ngayon na schema
di ba? Kagaya po ng PDAF noon, mga kaboses, kung saan bibigyan po ng budget yung mga nasa Congress at sila po yung mag-i-implement no, ng mga program gamit yung pera na kanilang hinahawakan no, nakabudget sa kanila, mga kaboses. Example, ito pong sa DPWH, no? Every district congressman, meron pong mga projects, di ba, mga kaboses, para po sa kanilang mga proyekto, na planong gawing proyekto, mga kaboses, sa kanilang mga lugar. Ngayon po ay dadaan po sa kanila yung budget, mga kaboses, bago po pumunta sa DPWH, no, mga kaboses, at maaaring gamitin ng mga mambabatas sa kanilang mga distrito para sa mga proyekto kagaya ng kalsada, no, mga waiting sheds, basketball courts at iba't iba pa pong mga project, no. Kaya po nangyayari, maraming proyekto, mga kaboses, ang pinupunduhan. Maraming proyekto po ng DPWH na pinupunduhan sa pamamagitan po ng scheme na ito, mga kaboses. Binibigyan ng budget yung Kongreso, no? At yung issue ng mga ghost projects, no? Na may budget but hindi talaga napatayo, mga kaboses. Ito yung mga issue, di ba? At kung naipatayo man, sobrang mahal sa tunay po na halaga nito, no? Or overpriced, nag-overprice po, mga kaboses, kung saan napunta lang sa mga kontraktor na konektado ho ng mga politiko, mga kaboses. Kasi, again, mga kaboses, yung iniisip nila is yung kickback, magkano ba yung porsyento na mapupunta sa kanila. So, tama itong sinabi ni Mayor Magalong, no? Mga kaboses, patuloy natin sa pagbasa. Shield departmental appointments, particularly in frontline departments like DPWH, from congressional interference to ensure merit-based selections. Pangatlo, eliminate the practice of percentages. Ito yung sinabi ko kanina, of corrupt politicians in public projects and other forms of corruption that undermine public trust, mga kabos. Ito po yung sinabi ko kanina, no? Connection pa rin ito sa number 1 na binigay na mga mungkahi ni Mayor Magalong, mga kabos. Number 4, all transparency in the bidding process to preempt rigged biddings that only benefit corrupt politicians and their relatives who are contractors and suppliers. In connection pa rin doon sa sinabi ko kanina na yung project ay napupunta doon sa mga contractor, mga kaboses, lalo na po, no, kung kapamilya lang, relatives lang, mga kaboses, yung nagiging contractor at nagiging supplier ng kanilang mga project, no, para mas talagang masisiguro yung kanilang pera doon, mga kaboses, no, sa project na iyon. May project nga, malaki naman yung sa kanilang na-corrupt, no, mga kaboses, o kanila pong nakat, mga kaboses. So, ikalima, panglima, mga kaboses, hold corrupt politicians accountable through swift and impartial prosecution. Correct. At kung ma-implement man ito, malalagyan po ng pangil ang batas, magiging full transparent, at kung hindi man sumunod sa ganong proseso, mga kaboses, ay talagang dapat managot yung mga corrupt na mga politicians. Panganim, remove congressional control over programs like AKAP, AX, MAIP, TUPAD, CHED, and TESTE scholarship, ensuring these resources directly benefit the people with full transparency and without partisan influence. Ito yung nakakatawa ngayon, di ba, mga kaboses? Maraming mga congressman ngayon, marami pong mga politicians ngayon ang may kanya-kanyang budget sa AKAP, AX, MAIP, TUPAD, ano po, mga kaboses. At alam naman po natin na kung talagang hawak yan nila, yung realidad talaga na nangyayari, posible kasing magamit siya, no, sa pamumulitika, mga kabos. Kagaya po ng nangyayari sa ibang mga lugar, no? Ginagamit sa politika, lalo na itong AKAP, mga kaboses. Kesyo, hindi ka sumuporta, hindi ka mabibigyan. No? So, dapat susuportahan mo muna yung politiko na yon para mabigyan ka ng ayuda, mga kaboses. Pwede naman sana, inilagay na lang diretso, no, doon sa ating Department of Social Welfare and Development. Bakit idadaan pa, mga kaboses, yung pera, kung para naman talaga yan sa taong bayan, bakit idadaan pa doon sa mga politicians? Ba't hindi na lang diretso doon sa
ahensya. Meron naman tayong DSWD na kung popondohan mo yan, si DSWD na ang bahala mag-distribute doon sa mga tao. Di ba, mga kaboss? I-direct yung budget doon sa mga ahensya ng gobyerno para sila na mismo yung magbigay ng serbisyo doon sa mga tao para maiwasan po ang politika, mga kaboses, di ba? At syempre, kung kung ito'y mangyayari, mga kaboses, talagang yung programa ng gobyerno mabibigyan ng full transparency talaga kung saan talaga napupunta yung pera kasi meron pong accountable mismo, mga kabos. Kasi kung para kasing nangyayari ngayon, di ba? Nagdo-donate yung kumbaga yung politiko ay nagbibigay lang ng budget doon sa ahensya na yun or DSWD para mamigay ng ayuda. Sige, pamigay nyo yan. Tapos ang lalaki ng mga pictures nila, mga kabos, at ipagmamalaki nila na kundi dahil sa kanila walang matatanggap yung tao, di ba? So, it's a form of pamumulitika pa rin, mga boss. So, dapat tanggalin na yan. Yung mga TESDA program, yung sa CHED scholarship, ibigay na diretso doon sa ahensya no, na talagang nagbibigay ng serbisyo noon. But, wag na, no, na idaan pa sa mga politicians, mga kaboses. At continue tayo sa pagbasa ng artikulong ito. Nilinaw naman ni Magalong na bagamat ang courtesy resignation ay isang welcome start, mahalaga pa rin umanong may pagpatuloy ang makabaluhan at makatutuhan ng reforma sa gobyerno sa ilalim ni Marcos. Matatandang sinabi ng Pangulo na ang naturang panawagan ay naglalayong mabigyan siya ng pagkakataon upang suriin ang performance ng bawat departamento. Ngunit mga kaboss, kailangan natin itong bantayan. No? Kasi sa latest kasi, ni-retain pa rin niya yung kanyang mga economic managers no? So parang useless at wala pong transparency kung bakit niya ni-retain. Wala pong malinaw na rason. Ano? Kung ano ba yung pinagbasehan nila, mga kaboses, kung talagang tiningnan nila yung background, mga kaboses, at ang performance, kung talagang nag-perform ba. Ano ba yung mga reason bakit i-retain at ano ba yung mga reason bakit tanggalin. No? So kung tatanggalin dahil sa bahid ng korupsyon, dapat pong managot. No? At kung i-retain, dapat po meron pong mabuting performance sa kanyang hinawakan po na ahensya. Kasi mukhang wala pa rin no? Kita natin na parang wala pa rin nangyari. But abangan natin sa susunod kasi marami pa pong mga cabinet secretaries na nag-file ng resignation but wala pa pong response si Presidente Bongbong Marcos tungkol doon. Now mga bosses, kayo po ano po yung reaction opinion ninyo no, regarding po sa ating napag-usapan ngayong araw, regarding po sa issue na ito, mga kabosses. Comment po kayo sa baba and please subscribe and share and click the notification bell po para palagi po kayong updated sa lahat po ng atin po mga videos at lahat po ng kaganapan sa ating bayan. God bless po sa inyong lahat, mga kabosses. Ko po si Kabosses Wins at ito po ang Standpoint Analysis. But God bless po sa inyong lahat and bye-bye.